kamusta po kayo? Ako po si Teacher Abigail at welcome sa isa na namang CBC online class sa inyong tahanan. Ito ang pinakauna para sa panibagong season na ito. Magsisimula tayo ngayon ng bagong tema at maraming bagay tayong matututunan mula dito. Kaya tara na! Ang pag-uusapan natin dito ay, ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay perpekto. Ito ang tema para sa panibagong season na ito. Ang unang tanong mula kay teacher, ano ang pinaka-hinahangaan mo sa kalikasan? Ako, gusto ko ang mga bulaklak at ang dagat. Nakapunta na ba kayo sa zoo o nakapanood na ba kayo ng tungkol sa hayop sa TV? Siguradong oo. Nagawa na ni teacher ang parehong bagay na ito. Ano sa tingin nyo ang pinakamalaking hayop na mayroon ang mundo? Elepante ba? O leon? Isipin niyong mabuti. Mayroon pa akong napakahalagang tanong. Kaya niyo bang hawakan ang 100 ml ng tubig sa inyong mga palad? Kaya itong gawin ng ating Diyos, pero tayo, hindi. Bakit ganito po ang mga tanong, teacher? Dahil pag-uusapan natin ang tungkol sa mga nilikha ng Diyos at kung gaano ito kaperpekto tulad ng mannilikha. Ang ating Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ay natatangi at makapangyarihan. Napakagandang pagmasdan at hangaan ang lahat ng nakikita natin sa kalikasan. Lahat ng nilikha ng Diyos. Ang lahat ng naroroon sa kalangitan, sa lupa, at ang lahat ng kailangan natin ay ginawa ng Diyos. Kapag tinitingnan natin ang kanyang nilikha, nakikita natin ang malaking pagkamalikhain at kapangyarihan niya, hindi po ba? Tingnan natin ang sinasabi niya sa atin sa kanyang salita tungkol dito. Ngayon, buksan niyo po ang inyong Biblia sa Lumang Tipan sa Aklat ng Jeremias, chapter 10, verse 12. Tara na! Pero ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan niya. Pero paano nangyari ang mga ito? Alamin natin ang tungkol sa mga nilikha. Sino ang nakakaalam kung ano ang nilikha ng Diyos sa unang araw? Opo, sa unang araw, sinabi ng salita ng Diyos na ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang lahat ay madilim. Kaya nga hindi pwedeng magsimula ng isang bagay kapag walang liwanag, di po ba? Kaya't sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag at nakita ng Diyos na ang liwanag ay mabuti. Kahit inihiwalay niya ito mula sa dilim, tinawag niya ang liwanag na araw at ang dilim na gabi. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawang sining. Nilikha niya ang kalangitan sa ikalawang araw. Sa ikatlong araw, ang mga tubig. Inihiwalay niya ang basa at tuyo. Sa ikaapat na araw, nilikha ng Diyos ang mga maliliit na bagay na nagbibigay sa atin ng init at ito ay mabuti para sa atin. Nilikha ng Diyos ang araw, pati na rin ang buwan at ang mga bituin na gustong-gusto nating pagmasdan sa gabi. Sa ikalimang araw, sino ang nakakaalam kung ano ang nilikha ng Diyos? Opo, nilikha ng Diyos ang mga hayop sa dagat at ang mga ibon sa kalangitan. At sa ika-6 na araw, nagtrabaho ang Diyos upang punuin ang lupa. Nilikha niya ang mga hayop, malalaki at maliliit. Ngunit napansin niya na may kulang at walang nilalang na ayon sa kanyang imahe at wangis. Ano ang nilikha ng Diyos sa araw na iyon? Nilikha ng Diyos ang tao. Una, para mag-isip at kumilos sa matalinong paraan tulad niya. Doon, nilikha ng Diyos ang tao, si Adan, pagkatapos si Eva, ang babae. At sa bawat araw na natatapos ang Diyos, tumitingin siya at sinabi na nakita niyang mabuti ito. Kaya't sa ika-7 araw, nang makita niya na ang lahat ng bagay ay mabuti, nagpahinga siya.
Tingnan niyo po ang halimbawa na iniwan sa atin ng ating Diyos. Sa pagiging perpekto ng mga ito, ano ang nais ipakita sa atin ng Diyos dito? Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-aalaga. Kaya ngayon, mag-isip po tayo. Iiwan ba ng Diyos ang kanyang mga nilikha pagkatapos ng lahat ng pagmamahal at pag-aalaga na mayroon siya dito? Siyempre hindi. Kung nais natin ang parehong pag-aalaga na ibinigay niya sa mga nilikha sa atin, ano ang kailangan natin gawin? Gawin siyang nag-iisang Diyos, sundin ang kanyang salita at hayaan siya na alagahan tayo. Ibig sabihin, kailangan nating magbigay ng lugar para siya'y maging Diyos natin. At para dito, kailangan nating pahalagahan ang dakilang lumikha. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng sinabi ni teacher sa munting klase na ito at nais mong maging isang bata na pinapahalagahan ang Diyos, natanggapin siya bilang nag-iisang Panginoon, kailangan mong humingi ng tulong sa Kanya upang masunod mo ang Kanyang kagustuhan. At maaari mong hilingin ito sa pamamagitan ng isang panalangin. Oras na para makipag-usap sa Diyos. Ipikit mo ang iyong mga mata, ilagay ang kamay sa iyong puso, at sabayan si teacher. Sa pangalan ni Jesus, aking Diyos, pumapasok po ako sa inyong presensya ngayon at nagpapasalamat po ako sa mga itinuro mo sa akin patungkol sa nilikha. Salamat po dahil nilikha niyo po ako sa perpekto na paraan. Ngayon, aking Diyos, gusto ko na ikaw lamang po ang aking maging isang Diyos. Kaya nga hinihiling ko po yung tulong mo, Panginoon, para masunod ko po ang inyong kalooban. Ito po yung aking panalangin, aking Diyos. Isinusuko ko ang lahat sa inyong kamay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon na natutunan natin ang teorya, i-practice natin ito. Uumpisahan natin sa isang hamon. Hinahamon ka ni teacher dyan sa inyong tahanan para ipakita sa Diyos kung paano nyo siya pinapahalagahan. At paano natin ito gagawin? Sa pamamagitan ng isang drawing. Isang napakagandang drawing. Maaari mong i-drawing ang tungkol sa mga araw ng paglikha. Ano ang pinaka nakakuha sa iyong atensyon? Kaya mo bang i-imagine ang mga ito? I-drawing mo ito sa isang papel. At kapag natapos ka na, kunin mo ang iyong papel at ipakita ito sa lahat ng tao sa iyong tahanan. Ipakita ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sabihin sa kanila kung gaano kahusay at perpekto ang ating Diyos. O mga kaibigan, natapos na naman ang isang munting klase. Pero, maaari kang magpatuloy na matuto sa CBC na malapit sa inyo. At huwag kalimutan, sa Miyerkules ay ang bonus na klase. Paalam aking mga kaibigan at pagpalain kayo ng Diyos.